Inanunsyo ng Kilusang Bayan kontra Kurakot at iba pang mga grupo ang mga protesta sa 40th anniversary ng EDSA People Power. Nakasentro ang mga protesta sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at pagwakas sa political dynasties. Abangan ang nationwide live coverage ng Alter Media sa February 25. Sa Tondo, Manila, nagprotesta ang mga residente ng Smoky Mountain laban sa planong pagtatayo ng 26.6 billion peso waste-to-energy incinerator. Malaking pinsala di umano ang idudulot nito sa kalikasan at kalusugan ng komunidad. Basahin ang buong ulat sa latest issue ng Pinoy Weekly. Samantala, sa Quezon City, naglunsad ng Black Friday protest ang grupong Gabriela laban sa value-added tax sa mga batayang bilihin at utilities. Ayon sa grupo, lalong tumaas ang presyo ng pagkain, langis at kuryente dahil sa ipinapataw na 12% VAT. Sa Cebu City naman, tinututulan ng mga manininda ang pagsasapribado ng Carbon Public Market. Nagprotesta ang mga manininda matapos i-anunsyo ng Cebu Two World Development Incorporated na magsisimula na itong mangolekta ng renta sa pwesto sa palengke. Ayon sa grupong Bayan Central Visayas, tiyak na magmamahal ang bilihin sa carbon market dahil nasa kamay na ng pribado ang palengke. Basahin ang buong ulat sa Facebook page ng Aninaw Productions. Umalma ang mga manggagawang bukid sa Silay, Negros Occidental sa posibilidad na mapalaya sila dahil sa itatayong solar power project ng Sirecor Renewable Energy Corporation. Hindi raw sila kinonsulta tungkol sa pagtatayo ng proyekto. Basahin ang buong ulat sa website ng Paghimutad Negros. Samantala, tinututulan ng mga makabayang grupo ang papalapit na salaknib exercises sa pagitan ng US at Pilipinas. Lalahok dito ang 5,000 sundalo kabilang ang mga tropang Hapon. Ito ang unang beses na dadalo ang Japan sa nasabing military drills matapos pumasok sa Reciprocal Access Agreement ang Pilipinas.